Sa pelikula, King Kong ang tawag sa isang dambuhalang gorilla na nagsasabog ng lagim at walang makapuksa na anumang uri ng sandata. Hindi mabilang na mga ari-arian at buhay ang napipinsala ng dambuhalang gorilla. Paano kaya kung magkaroon ng King Kong sa tunay na buhay at magsabog ng lagim? Narito ang unang bahagi ng makapangalisag balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang King Kong. Sa isa na naman, gabing na lagi. Ang dambuhalang gorilla na pinanood kong pelikula sa TV. Ang gorilla na tinatawag na King Kong. Katulad niya ang dapat kong likhain bilang isang inventor na marami nang naging ampag sa siyensya. Alam ko, naniniwala akong makakaimbento ako at makalilikha ng isang dambuhalang gorilla na magagamit ko upang maipaghiganti ko ang pagkamatay ng bunso kong anak na lalaki. Babalik na ako sa aking laboratorio. Walang kailangang gumugol ako ng ilang araw at gabi sa pananaliksik at pag-iimbento ng iba't ibang mga formula. Makalikha lamang ako ng dambuhalang gorilla. Makalikha lamang ako ng King Kong na magsasabog ng lagim. Mama? Mama, malalim na po ang gabi ha. Gising pa kayo. Hindi ako makatulog, Army. Umiiyak kayo. Mula nang mamatay ang bunsong kapatid mo, madalas na magbabad ang papa mo sa kanyang laboratorio. Hindi na po siguro niya matanggap ang pagkawala ni Junior. Kaya nililibang niya ang kanyang sarili sa pag-iimbento ng kung ano-ano. Hindi kung ano-ano ang iniimbento ng papa mo, Army. Sinisikap ng papa mo na makalikha ng imbensyon na magagamit niya upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kapatid mo. Gusto ng papa na maghiganti? Oo. Matapos matagpuan ang bangkay ng kapatid mo na hinihinalang pinatay ng kulto ng mga satanista, sinabi sa akin ng papa mo na gagawin niya lahat upang makalika ng imbensyon na magagamit niya para makapaghiganti sa grupo ng mga satanista na hinihinalang pumatay sa kapatid mo. Baka sinabi lang yun ng papa. Kabisado ko ang iyong ama, Army. Kapag desidido siyang gawin ng isang bagay, hindi siya titigil hanggat hindi niya natutupad yun. Kaya bumili siya ng isang unggoy. Unggoy? Oo. Na ginagamit niya sa kanyang eksperimento. Mama, huwag po kayong labis na mag-alala kay papa. Pero madalas hindi na siya kumakain, Army. Madalas siya nagpupuyat at sa ginagawa niyang iyon, malamang magkasakit siya. Mama, baka naman po kayo ang magkasakit sa labis na pag-aalala sa kanya. Pero hindi tama ang ginagawa ng papa mo.
pagpapabaya sa kanyang sarili. At lalong hindi tama na pagsikapan niya makaimbento ng isa nilikhang magagamit niya upang maghiganti. Mapanganib yun. Ma, Baka ang papa mo mismo ang maging biktima ng kanyang imbensyon para magsabog ng lagi. Aura, Franco, pinagbili na kita. Huwag na huwag mo kong aabalahin kapag marito ko sa aking laboratorio. kinatok lang kita para dala ng pagkain, Franco. Hindi ko kailangan ng pagkain! Franco! Huwag ka nang kakatok pa sa pinto, Maura. Franco! Isang beses mo pa akong abalahin. Masasaktan ka na sa akin, ha? Baka mapatay na kita! Galit na galit sa akin ang papa mo, Army. Ma, pagpasensyahan mo na po ang papa. Nag-aalala lang ako sa kanya. Sukat tinabig niya yung pagkain. Pinagbantaan pa niya akong papatayin kapag inabala ko pa ulit siya sa kanya laboratorio. Sabi lang niya po yun. Mula nang mamatay ang kapatid mo, naging bugnuti na ang papa mo. Walang araw na hindi siya galit at nakasigaw. Hayaan niyo at matatanggap din ni papa ang pagkamatay ng kapatid ko. Pero anak, natatakot ako. Ipanatag niyo po ang loob niyo. Baka sa labis na pagdadalamhati ng iyong ama. Sa pagkawala ng kapatid mo, pawala siya sa katinuan. At baka masiraan siya ng bait. Ano, Army? Malaking problema ng mama mo ang iyong papa? Oo, Oscar. Kahit pinapayapa ako ng loob ng mama ko, umiyak pa rin siya. Hindi pa rin siya makatulog sa sama ng loob. At sa labis na pag-aalala sa papa ko. Kaya kahit 10 oras na ng gabi, tinawagan kita. Okay lang naman sa akin na tumawag ka. Mabuti gising ka pa. Kanino ka pa ba hihinga ng problema mo? Kundi sa akin na nobyo mo. Kaya nga sa'yo eh. Marami ka nang inaasikasong mga kaso. Sanay na naman ako sa trabaho ko bilang pulis. Tapos madadagdagan pa sa mga iintindihin mong problema ng pamilya namin. Ang madalas na pagiging aburido ng aking papa at ang pag-aalala sa kanya ng aking mama. Iisa lang ang alam kong dahilan para hindi na maaburido ang papa mo. Yun ay kapag nalutas na ang kaso sa pagpatay sa bunsong kapatid mo. At maparusahan ng batas ang mga may kagagawan sa pagkamatay niya. Kumusta nga pala yung pag-iimbestigan ninyo ng mga kasama mong pulis sa kaso ng kapatid ko? Wala pa rin kaming makalap na matibay na ebidensya laban sa mga miyembro ng kulto na pinaghinalaang pumatay sa kapatid mo. Oscar. Pero hindi kami titigil ng mga kasamahan kong pulis, Army. Lahat gagawin namin para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid mo. Na matapos bigla na lamang nawala at natagpo ang wakwak ang dibdib at nawawala ang puso sa liblib na lugar kung saan nabalitang nagdaraos ng seremonya ang grupo ng mga satanista. Manatili kayong nakapikit at nakadipang mga kamay, mga kasama. Magpatuloy tayo sa pagsamba sa ating Panginoon ng kadiliman. Ipamalas natin sa ating Panginoon ng dilim ang pananampalataya nating mga alagad niya upang pagkalooban niya ng habang buhay na biyaya at kapangyarihan tayong mga satanista. Ipakita natin ang ating pagsamba at pananampalataya sa ating Panginoon ng kadiliman. Dito.
isang dambuhalang gorilla. Wag! Huwag niyo akong iwan! Huwag niyo akong iwan! Tinapa ako ng dambuhalang gorilla. Nilalapit niya ako sa kanyang malaking bunganga. Susubo ako ng dambuhalang gorilla. Lalapunin ako ng dambuhalang gorilla. Wag, dambuhalang gorilla. Lauro! Lauro! Gumising ka! Lauro! Uy! Nati, Ay, bumangon ka muna. Umuungol ka habang natutulog. Kaya ginising kita. Sa tagal na natin nagsasama, ngayon ko lang nagkaganyan. panaginip lang palang lahat. Bangungot. Ha? Bakit? Ano bang napanaginipan mo? At hanggang ngayon nakabangon ka na, namumutla ka pa sa takot. Dambuhalang gorilla. Ano? Dambuhalang gorilla? Oo, Nati. Napanaginipan kong habang nagsasagawa ng ritual tayo ng mga satanista, ay biglang may isang dambuhalang gorilla na dumakma sa akin at isinubo ako upang lamunin. Uy, bakit ka matatakot isa lamang panaginip yun? Tayong mga alagad ng dilim ay may kakayahang makakita ng nagbabantang malagim na kaganapan sa pamamagitan ng panaginip o bangungot. Lauro, Nati, hindi kayang dambuhalang gorilla na nakita ko sa bangungot ay isang babala. Isang masamang pangitain na totoong magsasabog ng lagim sa ating mga satanista. Ilang araw at gabi ko nang pinagbubuhusan ng panaliksik at atensyon ng aking impensyon. Pero hanggang ngayon, wala pang malinaw na indikasyon na magtatagumpay ako. Iba't ibang uling likido ng pinag-ahalo-halo ko at itinurok sa katawan ng aking eksperimento. Pero hanggang ngayon, wala pa akong nababanaagang palatandaan na magtatagumpay ang aking imbensyon at makalikha ako ng katulad ng dambuhalang gorilla sa pelikula. Ang dambuhalang si King Kong na nagsasabog ng lagim. Nagising ang unggoy na nakahiga at nakagapos sa ibabaw ng mesa. Muli, susubukan kong turukan ng erenggilyang katawan niya. Ang erenggilyang ito naglalaman ng serum ng iba't ibang likido na pinaghalo-halo ko. Kapag nagtagumpay ako, ikaw, ordinaryong unggoy, ikaw ang magiging kasangkapan ko upang maipagiganti ko ang kamatayan ng aking buntong anak. Maging isa kang dambuhalang gorilla, unggoy. Maging isa kang King Kong. Natatakot ka, Lauro? Hindi. Hindi ako magiging pinuno ng mga satanista kung marunong akong matakot, Nati. O bakit hindi mo wala sa isip mo yung dambuhalang gorilla na nakita mo sa iyong panaginip? Hindi yun mawala sa utak ko. Dahil hindi ko makalimutan ang banta sa akin ni Franco. Yung inventor na ama ng batang dinukot ng ating mga kasamahan sa kulto? Oo. Walang katibayan si Franco na grupo natin ang dumukot sa anak niya. Nang kanyang anak na lalaking 10 taong gulang ang ginawa nating tampok sa ating seremonya para magkaroon tayo ng hain sa ating Panginoon ng kadiliman na isinasagawa natin sa tuwing 3 pagbibilog ng buwan. Nagbanta sa iyo ang inventor na si Franco? Oo, Nati. Hindi mo alam dahil nagsosolo ako sa kubol nang puntahan niya ako. Tiniyak niyang wala siyang ibang pinaghihinalaang pumatay sa anak niya kundi ang grupo nating mga satanista. Kung tayo ang pinaghihinalaan niya,
Bakit hindi siya nagsumbong sa mga otoridad? Malinaw ang banta sa akin ni Franco. Buhay ng bunsong anak ko ang inutang ninyong mga stanista, Lauro. Buhay din ninyong lahat ang magiging kabayaran. Gagamitin kong kahuli-huli ang imay-may ng aking utak bilang inventor para makalikha ako ng papatay sa inyong mga satanista. Yun ang dahilan. Kaya hindi inihabla ni Franco ang grupo natin. Gusto niyang sa kanyang mga kamay, sa kanyang talino bilang inventor, magbayad ang pumaslang sa kanyang anak. Ano naman ang magagawang imbensyon ng Franco na yun laban sa ating mga satanista? Katakataka ba natin? Imposible bang dahil sa taglay niyang dunong bilang isang inventor ay makalikha siya ng dambuhalang gorilya na maaari niyang kasangkapanin upang maipagiganting pagkamatay ng kanyang anak? Ano po? Mama? Nagbanta si Papa ng paghihiganti sa grupo ng mga satanista? Oo, Army. At yun ang isa pa sa aking kinababahala. Ayon po kay Oscar, walang sapat na katibayang magdidiin sa mga satanista. Nagrupo nga nila ang dumukot at pumatay kay Junior. Naniniwala ako sa nobyo mong pulis. Pero yung grupo ng mga satanista lamang ang pinaghihinalaan ng iyong papa. Hindi po dapat nagbanta si Papa sa kung kani-kanino. Sabi ko nga sa kanya, pero ayaw na ayaw niyang kinokontra ko siya. Mama, inilalagay lang po ni Papa sa panganib ang buhay niya at ng ating pamilya. Natatakot nga ako na baka gawan tayo na masama ng mga taong pinaghihinalaan ng iyong papa. May awa naman po ang Diyos. Magkakaroon din ng hustisya balang araw ang pagkamatay ng kapatid ko. Isa pang ikinababahala ko, Army, ay ang ginagawang imbensyon ng iyong ama. Ma, Paano? Paano kung makalikha nga siya ng dambuhalang gorilya na gusto niyang kasangkapanin sa kanyang paghihiganti? dambuhalang gorilla po, Mama? Oo, Army. Yun ang bukang bibig na yung papa. Lilikha siya ng dambuhalang gorilya na uutusan niyang pumatay sa mga satanista. Pagdasal po natin, huwag siyang magtagumpay, Mama. Paano kung magtagumpay ang papa mo, anak? Paano kung makalikha nga siya ng dambuhalang gorilya na pumapatay? Paano kung ang papa mo naman at tayong kanyang pamilya ang maging mga unang biktima ng dambuhalang gorilya? Paano? Oscar, magmerienda ka muna. Hindi ka na sana nag-abala pa, Army. Busog pa ako eh. Sus, kung ang ibang tao nga na napapadalaw dito sa bahay namin, ini-estima ko mabuti. Ikaw pa kaya hindi? Ang parents mo nandyan ba? Nasa kwarto si Mama. Malamang nagpapahinga pa siya dahil napuyat na naman kagabi. Ang iyong papa? As usual, nagkukulong na naman sa kanyang laboratorio. Mula nang mailibing ang bunso mong kapatid, hindi ko pa siya nakakausap. Kasi nga, lagi siya nasa loob ng kanyang laboratorio. At ayaw na ayaw niyang maaabala. Kung ganon, hindi ko na siya aabalahin. Sisikapin ko na lang na magkaroon ng linaw ang pag-iimbestiga ko sa pagkamatay ng kapatid mo. Kaya, hindi na ako gaanong magtatagal rito. Kung hindi lang, bugnutin ng papa ko. Pakikiusapan ko siyang magkausap kayo. Hindi bali na. Pagkagaling ko rito sa inyo, diretso na ako sa kubol ni Lauro. Lauro? Yung pinuno ng grupo ng mga satanista. Balita may karunungang itim mga miyembro ng kanilang kulto. Hindi ako natatakot sa kanila. Oscar. Kapag nalantad sa akin na may kinalaman sila sa pagkamatay ng kapatid mo, mananagot sa batas silang lahat ng mga satanista. Lauro, naparito ako sa kubol mo para makausap ka. Dumating ka sa pagkakataon na nagsasagawa ko ng ritual at orasyon, Sargento Maramo.
Hindi ko maaaring ihintong ginagawa ko para lamang mag-usap tayo. Napakahalaga sa aming kulto ang pagsasagawa ng aming seremonya. Naiintindihan ko. Sige na, makakaalis ka na. Babalik na lamang ako sa iba pang pagkakataon. Makabubuting wag na. May tungkulin akong dapat gampanan. Binabalaan kita, Sargento. Huwag mong paghinalaan ng masama ang aming kulto. Baka madisgrasya ka. Oh, Nati. Matigas ang ulo ni Sargento Oscar Maramo. Hindi na ka mo siya nagpilit na imbestigahan ka nung ipagtabuyan mo, di ba, Laura? Hindi na siya nagpilit imbestigahan ako. Oh, Pero kahit wala akong pahintulot, nagmamasid-masid siya sa labas nitong ating kubol. wala siyang makikita ditong ebidensya na magpapatunay doon sa hinala niya na may kinalaman ng ating kulto sa pagtukot at pagpatay doon sa bunsong anak ng inventor na si Franco. Siguruhin nating hindi magiging malaking tinik sa ating mga satanista ang pulis na yun. Oo. Lahat natin. Lahat ng sinumang magiging malaking banta sa ating kulto. Hindi dapat magtagal ang buhay. Ngayon, mga kasama, ngayong nakapagsagawa na tayo ng nararapat na ritual at orasyon, lumakad na kayo. Sumayin niyong patnubay ng ating Panginoon ng kadiliman. Laura! Ngayong gabi natin. Ngayong gabi magsasabog ng lagim ang ating mga kasamahan. At lahat silang malaking bantas sa ating samahan ay mamamatay. Mamamatay! Anong iniyak mo, Maura? Wala, Franco. Napaluha ka habang kumakain ako. Napaluha ako sa tuwa. Sa pasasalamat dahil pagkaraan ng ilang araw at gamit pagkukulong mo sa iyong laboratorio, naisipan mo rin lumabas doon at kumain. May magandang dahilan, Maura. Napag-isip-isip mo rin na huwag nang tuluyang pabayaan ang sarili mo para hindi ka magkasakit. Hindi yan. Ngayon lang kita uli nakitang umiti. Dahil nakikita kong nagkaroon ng bunga ng aking mga pagsisikap. Franco? Matapos kong turukan ng iba't ibang uri ng kemikal at likido ang katawan ng unggoy sa laboratorio, kinakikitaan ko siya ng unti-unting paglaki. Huwag mo sabihin. Unti-unti na akong nakakakita ng palatandaan na nagtatagumpay ang ambisyon ko, Maura. Franco? Bukas makalawa, makalilikha na ako ng dambuhalang gorilya. Ng dambuhalang gorilya na tatawagin kong King Kong. Kahit marayang itinanggin ni Lauro na may kinalaman ang kanilang kulto sa pagdukot at pagpatay sa bunsong kapatid ni Army, malakas pa rin ang kutob kong may dapat panagutan ang kanilang grupo. Kaya pinarado ko rito ang kotse ko sa malayo-layo sa kubol ni Lauro para makapagmanman ako sa kanila at sa mga kasamahan niyang satanista nang hindi nila namamalayan. Ha? May kumakalis ko sa likod ng puno. May mga lumabas sa likod ng puno. Mga nakatalokbo ng itim. At may hawak na patalim. Mga satanista. Papalapit sila sa akin. Atakihin ako ng mga satanista.
napakatalim naman sa balikat. Ngayon, magpapagulong-gulong ako rito sa lupa. Ayun siya. Hindi natin napulungan. Hindi tayo kapag nakapagpulungan ng bayan. Humanda kayo mga satanista! Ngayong nakadistansya na ako, ang baril ko. Mga satanista! Sumuko na kayo! Punsa ng baril tayo na! Huwag niyo akong tatakasan! Tumigil kayo, mga satanista! Sumuko na kayong lahat! Lauro, bakit hinampas mo sa mesa kamay mo? At pinaalis mo ang lahat ng mga kagrupo nating nagbalik kanina. Mga wala silang silbi natin. Mga tapat na tagasunod natin ang mga yun. Hindi nila nasunod ang utos ko sa kanila. Nabigo silang mapatay yung mga taong pinapapatay mo sa Oo. kanila. At muntik pa silang mahuli ng pulis Ano? na hindi nila napatay. Ha? Hindi na ako magtitiwala sa mga kagrupo natin, ate. Sa susunod na paglakad nila, pangungunahan ko sila. Basta't lumakad ako, sisiguruhin ko makapagsasabog ako ng lagim. Army, wala ka nang dapat ikabahala. Okay na ako, bago pa kita tinawagan. Nariyan ka kamo sa ospital, Oscar. Nagamot na ang sugat ko sa balikat na nadaplisan ng patalim. Pinagtangkaan ka kamo patayin ng mga satanista. Oo, malamang na mga satanista mga taong yun na nakatalokbong na itim na umatake sa akin. Salamat na lamang at hindi ako napuruhan nang masaksak ako ng isa sa kanila. Bakit pagtatangkaan ang buhay mo ng mga taong yun? Malamang dahil iniimbestigahan ko sila. Sayang nga lamang at nang magpaputok ako ng warning shot, natakasan nila ako. Kaya wala akong nadakip isa man sa kanila. Oscar, baka pagtangkaan ka uling patayin ng mga satanista. Huwag silang magkakamali. At paghahandaan ko talaga sila. Oscar, At sa susunod na aatakihin ulit ako ng mga satanista, may kalalagyan sila sa akin. Bago nila ako mapatay, uunahan ko na silang itumba. Sino kaya itong nasa labas ng gate namin sa ganitong oras ng gabi? Natsyempohan pa ako nagpapahangin sa aming bakuran. Wala namang tao rito sa labas ng gate. Narito, kagulan mo. Lauro. Ako nga, kasama ko mga kampon ko nakatalakbong ng itim. Tiwan mo ko. Huwag kang papalag. Patalim. Matalas itong nakatutok sa leeg mo, Franco. Isang maling kilos mo, lalaslasin ko ang leeg mo. Damo. Pupugutan kita ng ulo. Ano ikaw mo, Army? May mga taong nakatalukbong ng itim na pumasok sa bakuran natin? Opo, Mama. Nagising po ako sa kwarto ko nang marinig kong bumukas ang gate. Pagsilip ko po sa bintana, nakita kong ilang taong nakatulukbong ng itim na bumihag kay Papa. Binihag ang papa mo? Malamang po ng mga satanista mga taong pumasok sa bakuran natin. Kaya pumasok po agad ako dito sa kwarto ninyo at kinising ko kayo. Oh, Diyos ko, Army. Mama, malamang pasukit pa ng mga satanista ang bawat kwarto dito sa bahay natin. Kaya magtago tayo, Ma. Pero saan tayo magtatago? Kahit saan po na hindi nila tayo makikita. Kapag natagpuan po tayo ng mga satanista, baka patayin nila tayo. Hello, Army. Hello, Oscar, nasan ka? Pauwi na. Bakit ka tumawag? May mga taong nakatalukbong ng itim na pumasok dito sa bakuran namin. Ano? Mga taong nakatalukbong ng itim? Oo, malamang na mga
satanista sila. Baka sila yung nagtangkang pumatay sa akin. Malamang, kaya nagtago kami ng mama ko habang bihag ng mga satanista ang papa ko. Huwag kayong lalabas ng mama mo sa pinagtataguan nyo, ha? Oscar, natatakot kami ng mama ko. Hindi muna ako tutuloy sa pag-uwi ko. Pupunta ako ngayon din dyan agad sa bahay nyo. Kahit may binda pa ako sa balikat. Haharapin ko ang mga satanista. Halika, Franco. Huwag mo akong ka rin. Diyan ka sa loob ng bahay mo. Huwag kang magtatangkang manlaban, Franco. Nakapaligid sa'yo mga kampon ko. Anong kailangan nyo sa akin? Pinagbibintangan mo kaming pumatay sa bunsong anak mo? Totoong inaala ko sa inyo, hindi ba? Oh! Kami ang responsable sa pagdukot at pagpatay sa bunsong anak mo na itinampok namin sa aming ritual at orasyon. At inialay namin ang kanyang puso at dugo sa aming Panginoon ng kadiliman. Mga hayop kayo! Ulol! Hindi namin mabibiktima ang bunsong anak mo kung hindi siya nagbibisikleta pa sa kalye sa kalaliman ng gabi. Hindi lang kita tatadyakan sa sikmura para wala na kami maging problema ng mga kampon ko sa iyo at sa pamilya mo. Army, Huwag kang matakot, Mama. narinig natin ang sinabi ng mga satanista sa papa mo kanina. Lahat tayo narito sa bahay. Papatayin nila. Kaya nga po, hindi nila dapat tayo mamalaya ng mga satanista. Hindi pa nila dapat na makita tayo dito sa loob ng kabinet na pinagtaguan natin. Nasa sala lang yung mga nakatalukbong ng itim. Isa-isa na po nilang buksan ng mga kwarto. Hinahanap nila tayo. Kapag napalapit po sila dito sa pinagkukublihan natin, huwag po tayo gagawa ng kahit konting ingay. Mama, makakaligtas po tayo. Papunta na po dito si Oscar. Army, anong ingay yun? Galing po yata sa laboratorio ng papa. Parang ulo, dambuhalang gorilya. Nabuhalang gorilla! Saan ang galing ang dambuhalang gorilla na yan? Siya ang bunga ng aking talino, Lauro. Ikaw, Franco. Ikaw ang lumikha sa halimaw na yan. No! Ang dambuhalang gorilya na bunga ng aking pambirang imbensyon. Siyang papatay sa inyong lahat ng mga satanista. Ang dambuhalang gorilya na si King Kong. Mga kampon ko! Kumilos kayo! Patayin niyo ang dambuhalang gorilla! Patayin niyo si King Kong! Sige, King Kong. Patayin mo ang mga satanista. Patayin mo silang lahat. Mga kampon! Kumilos na kayo! Magtulong-tulungan yung mapatayin ng dambuhalang gorilla! Hindi sila! Wala tayong kalaban-laban sa kanya! Dapat ka lang kinakampuhan ng gorilla! Ang dapat ka laban! Hindi mapatayin ng mga kampon kong dambuhalang gorilla! Sinusundaban at ibinabot ng mga kampon ko! Mga kampunon! Tumakas na tayo! Kapag hindi tayo tumakas, mapapatay tayong lahat ng dambuhalang gorilla! King Kong, huwag mo ngayang makatakas ang mga satanista. Turugin mo ang mga katawan nila sa iyong mga paa. Takmail mo sila.
Lamunin mo! Patayin mo silang lahat! Tiga! Ay, kumagpag akong bakmay mo, King Kong! Akong lumikha sa'yo! Akong iyong Panginoon! Alipin kita! Bitiwan mo ko! Huwag mo ko ilapit sa iyong bunganga! Huwag mo ko lapunin! Huwag mo ko patayin! Huwag! Lumabas tayo ng bahay, Mama. Bilisan po natin! Army, baka makita tayo ng mga satanista. Umalis na po yung mga nakatalokbong ng itim kanina. Pero si Papa, dinakma po siya ng dambuhalang gorilla. Diyos ko, Army. Ang papa mo. Hawak siya ng dambuhalang gorilla. Inilalapit nito sa kanyang bunganga. Wag! Wag! Giant gorilla! Huwag mo isubo ang Papa mo! Army, salamat. Hindi tuloy ang isinubo ng dambuhalang gorilla yung papa nang mapalinga siya sa ibinato mong flower base. Gumawa po tayo ng ingay, Mama. I-distract po natin ang atensyon ng giant gorilla para hindi niya tuluyang isubo ang Papa. Dambuhalang gorilla! Bitiwan mo ang aking asawa! Bitiwan mo siya! Bitiwan mo ang Papa ko! Bitiwan mo siya! Abi! Tumayo kayo! Ang dabalang gorilla! Matutulog ang katawan nyo! Mapatay kayo! Malapit na ako kina Army. Ha? Ano yung nasa loob ng pakuran nila, Army? Isang dambuhalang gorilla. Napakalaki niya. Mas mataas pa sa mansyon. Ha? Ang papa ni Army. Hawak-hawak ang kamay ng dambuhalang gorilla. Dambuhalang gorilla! Bitiwan mo ang taong hawak mo! Bitiwan mo siya! Oo, Nati. Sandambuhalang gorilla ang umatake sa aking mga kampon. Kaya, hindi namin napatay si Franco. Saan galing ang halimaw na yun? Ayon kay Franco, siyang lumikha sa dambuhalang gorilla na tinawag niyang King Kong. Bunga raw yun ng kanyang matagumpay na imbensyon. Nangyari na ang kinatatakutan natin. Inamin ko pa naman sa inventor na yun na tayong pumatay sa kanyang bunsong anak. Baka magiganti siya sa atin. Malamang utusan niyang kanyang nilikhang dambuhalang gorilla. Napatayin tayong lahat ng mga satanista. Lauro, anong ating gagawin? Isang dapat nating gawin para hindi malipol tayong mga satanista. Patayin natin. Puksain natin ang dambuhalang gorilla na si King Kong. Muntik na akong napatay ng dambuhalang gorilla. Mabuti po, Papa. Nabitiwan kayo ng giant gorilla ng barilin ni Oscar ang kanyang mga paa. Pero nakatakas ang dambuhalang gorilla, Army. Hindi ko akalain na pati ako pinagtangka ang patayin ni King Kong. Gayong ako ang may likha sa kanya. Kayo po ang may likha sa dambuhalang gorilla? Oo, Oscar. Ang unggoy na isinailalim ko sa aking eksperimento. Siya ang bunga ng aking pambihirang imbensyon. Kaya siya naging dambuhala. Pero pati akong lumikha sa kanya, muntik na niyang mapatay. Kasalanan mo rin, Franco. Inayuhan na kitang tigilan mo na ang hangarin mong makalikha ng halimaw na magsasabog ng lagim na magiging kasangkapan mo sa balak mong paghihiganti. Pero hindi ka nakinig sa akin. Maura. Ano ang gagawin mo?
Ngayong anuman sandali maaari magsabog ng laghiman ng buhalang gorilya. Ano? Lauro! Bakit tinipon mo ang mga alagad natin? Magsasagawa tayo ng ritual at orasyon natin. Ritual at orasyon. Oo, para mapuksan natin ang dambuhalang gorilya. Ha? Ginamit ni Franco ang kanyang kakaibang talino para makalikha ng dambuhalang gorilya laban sa atin. Gagamitin naman natin ang ating karunong itim para mapatay ang halimaw. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Tama ka. Anumang oras, maaaring umatake na sa atin ang naimbento ng inventor. Laban sa atin. Bago pa tayo mapatay ng dambuhalang gorilya, magsagawa na tayo ng ritual at orasyon para mapuksa siya. Shalalula. Shalalula. Franco? Tom, Maura, huwag mo kong abalahin sa ginagawa ko. Lumabas ka rito sa laboratorio. Ano na naman yung ginagawa mo? Lumilikha ako ng bago kong imbensyon ng pambihirang likido na kapag naiturok ko sa katawan ni King Kong, ay magiging sunod-sunuran siya sa akin. Wala kang kadalaan! Maura, Kahit magalit ka sa akin, kahit saktan mo ako hanggang gusto mo, o kahit patayin mo ako, pipigilan na kita sa kahibangan mo! hindi kami bangang lumikha ako ng likidong magpapaamo sa dambuhalang gorilya para mapasunod ko siya sa lahat ng gusto ko. Paano kung sa halip na mapasunod mo ang damuhalang gorilya sa bago mong imbensyon, ay lalo siya maging mabangis at lalong maging mapaminsala at lalong magsabog ng lagim? Paano, Franco? Paano? Huwag mong sirain ang konsentrasyon ko. Sige! Gawin mo ang gusto mo! Magpakahibang ka! Magpakabaliw ka sa iyong mga imbensyon! Pero hindi na ako magtatagal sa kahibangan mo! Lalayasan na kita! Maura! Maura! Wala ka na sa sarili mong katinuan, Franco. Kunti ka nang napatay ng dambuhalang gorilya. Patuloy ka pa rin nagpapakahibang na mag-imbento ng kung ano-ano para mapaamo ang halimaw. Para maging kasangkapan mo sa paghihiganti mo. Makapaghiganti ka lang, hindi mo na inaalintahan ang lagim na maaaring gawin ng dambuhalang gorilya sa maraming tao. Ano yun? Ang dambuhalang gorilya! Oh, Diyos ko! Namiminsala ng mga tao sa di kalayuan! Sinong gawa ng dambuhalang gorilya? Tungkol sa sinasakyan ko! Iyahagi! Ibabalibag yata ng dambuhalang gorilya itong sasakyan! Nang mabilis ka umalis ng bahay, sinundan kagad kita. Pero bago kita naabutan, nakita ko sinunggaban ng kotse mo na giant gorilla at ibinalibag sa malayo. Dambuhalang gorilya. Lumayo na siya, Ma. Ilalabas kita dyan sa loob ng nawasak pang sasakyan, ha? Isusugod kita sa ospital, Ma. Mahihirapan kung mailabas ako rito. Naiipit ako. Hirap na ako.
Hinala ko. Manhid na ang katawan. Nagdidilim na. Ma! 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 Kasalanan mo to, Papa! Kasalanan mo ang pagkamatay ni Mama! Army, hindi ko gustong madisgrasya ang mama mo. Kung hindi kayo nag-imbento at nakalikha sa giant gorilla, hindi mamamatay ang Mama. At hindi mapapahamak ang maraming tao dahil sa walang patumugang pagsabog ng lagim ng nilikha ninyo. Nagsisisi ka ako, anak. Kung alam ko lang na mapapahamak ang iyong mama, hindi sana ako nag-imbento ng dambuhalang gorilya. Ngayon, patulog sa pagsasabog ng lagim ng giant gorilla. At wala ka naman sandatang makakapuksa sa kanya. Ginawa ko naman ang lahat ng magagawa ko. Pero nabigo na ako makaimbento ng likidong magpapaamo kay King Kong. Paano, Papa? Hahayaan niyo na lang po bang magpatuloy sa pagsasabog ng lagim ang giant gorilla? Hindi, anak. Kung ako ang lumikha sa dambuhalang gorilya, ako rin ang gagawa ng paraan para mapuksa siya. Paano? Paano, Papa? Paano mapupuksa ang giant gorilla? Paano? Shula, shulala. Nauro! Ang dabuhalang gorilla! Ang pinapatay niya mga buwan ng kanyang makikita! Ito! Sa pamamagitan ng ating karunungang itim, mapupuksa ka! Mapupuksa ka! Hindi tinabla ng karunungan ito ng dabuhalang gorilla. Tinakma ko ng isang kamay niya. Isusubo ka ng dabuhalang Huwag gorilla! mo kong sumo! Huwag mo kong lamunin! Huwag! Lauro! Asawa ko! Isinaw mo na siya ng dabuhalang gorilla. Nila mo na nakalimaw ang asawa ko. Binubunot niya ang mga puno. Walang anumang binabalibag ang alimaw ang mga puno. Napakalakas niya. Wag! Wag na buhalang gorilla. Huwag mo akong dadakmain ang isang kamay mo. Pinipigalan ng buhalang gorilla ang katawan ko. Tuturugin ako ng alimaw ang kanyang palad. Tuturugin ng buhalang gorilla ang katawan ko. Lubhang mapapinsalan ng mukhalang gorilya na nilikha ko. At walang sino mong tao o namang sandatang makapuksa sa kanya. Malaki. Napakalaking pagkakamali na nalikha ko siya. Ang hiringgillang ito na naglalaman ng serum ng pambihirang likidong niimbento ko para ang isang karaniwang unggoy ay magawa kong dambuhalang gorila. Ito lamang ang tanging paraan para mabuksan ang pagsasabog ng lagim ng nalikha kong halimaw. Ituturo kong serum na ito sa aking katawan.
Nararamdaman ko tumataloy ng pambihirang likido sa aking mga ugat. Unti-unti nang lumalaki ang aking buong katawan. Hindi na magtatagal sa pamagitan ng imbensyon kong pambihirang likido gaya ng unggoy na naging dambuhalang gorilya. Unti-unti rin akong lalaki. Magkakaroon ng pambihirang lakas. Magiging isa rin akong higante. Isang dambuhalang gaya ni King Kong. Oscar! Army! Patay na ang mama ko. At marami ng taong napatay ng giant gorilla. Nakita ko nga, marami na ring nawasak na bahay at mga ari-arian ang dambuhalang gorilya na hindi tinatablan ng anumang sandata. Walang makapuksa sa monster na yun. Ayun! Sa di kalayuan ng halimaw. Nagwawasak na naman siya ng mga bahay at mga building. At pumapatay na naman ang mga tao ang dambuhalang gorilya. Oscar! Oscar! Dinakma ako ng isang kamay ng gorilla. Dinakma rin ako ng isang kamay ng halimaw, Army. Dahan! Nilalapit niya tayo sa kanyang bunganga. Army! Lalamunin tayo ng dambuhalang gorilya. Oscar! Mamamatay na tayo! Army! Isusubo na tayo ng dambuhalang gorilya! Tapasan na natin, King Kong! Akong harapin mo! Army! Ang daddy mo! Nagigigante! Giant si Daddy! Salamat! Nabitiwan tayo ng dambuhalang gorilya, Army! Pero hinarap ng giant monster ang nagigigante si Daddy! Army! Nagsagupa ang daddy mo at ang dambuhalang gorilya! Papatayin Tingnan mo! King Kong! Papatayin kita! Army, napatay ng naging higanting daddy mo. Ang dambuhalang gorilya. Pero bumulagta rin siyang sugatan. Army, Daddy! patawad, anak. Daddy! Patawad. Army, patay na rin ang daddy mo na naging higante. Isinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay para mapuksa ang dambuhalang gorilla, Oscar. Oo, Army. Ginawang higanti ng daddy mo ang kanyang sarili para wakasan niya ang pagsasabog ng lagim ni King Kong. Makalikha man ang tao ng nilalang na kayang magsabog ng lagim. May kakayahan din ito na pumuksa sa nagsasabog ng lagim. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang King Kong sa
Isa-isa na naman. Gabi ng lagi.